Nagmaganda ka, ngunit kulang. Yan ang sasabihin natin kay Kabataan Party List. 'Di ba? Si ano, si what's his name? Si Raul. Si Raulo Manuel, mga kakutsero. Nagmaganda, ngunit kulang si Raulo Manuel sa Kongreso kanina nung pinag-uusapan yung travel budget request for 2024. Wala, nagmukha siyang mani kay ano kay Secretary Amena Pangandaman. But anyway, pag-usapan natin yan maya-mayang konti lamang, pero bago natin pag-usapan yan, tayo muna ay magsha-shoutout sa mga kaibigan natin sa Sendwave! Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po kayo magpadala ng inyong mga remittances sa inyong mga minamahal sa buhay sa Pilipinas sa pamamagitan po ni Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ng Sendwave app. Gawa kayo ng account at ilagay nyo yung bank account details. At pwede na po kayo magpadala sa GCash, Cash Pickup at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo po ang inyong promo code na Coach Jared, meron pa kayong karagdagang pwedeng ipadala na $20. Ay, ito pala. Kaya yan po mga kutsero, gamitin naman si Sendwave for all of your remittance needs. Alright, so, eto na. So kanina, nagkaroon ng hearing sa Kongreso. Si Raulo Manuel, nagmaganda. Nagmaganda ang lola mo. Paano? Ito, papakita ko sa inyo. DBM defends Marcos admin's travel budget request for 2024. Medyo baduy yung title, pero ito yung action nandito. Ayan, nandito yung action, guys. Papakita ko sa inyo. Panoorin natin itong video na to. Okay, game. Speaking of funds for travel expenses, meron po tayong summary for Office of the President, DA, OVP, tsaka DepEd. Tigas ng mukha ni Raul Manuel, no? Sa dinamit, 4 lang talaga yung pinili niya, no? Yung DA, OP, OVP, tsaka DepEd, DNR, DepEd. Sa dinami-dami ng ahensya sa buong Pilipinas, yung 4 lang na yun ang pinili niya. Ibig sabihin, targeted yung kanyang puna. Targeted yung kanyang batikos kay Presidente Bongbong Marcos lang at kay VP Sara Duterte. Yun lang, sila lang ang babatikusin niya. Kasi hoda yung ibang departamento, kasi hodang yung travel budget request ay para sa lahat ng ahensya. Ang tututukan lang niya ay yung 4 na ahensya na hinahawakan ng ating Pangulo at Vice Presidente. From 2022 to 2023, Office of the President, 68% tumaas. Tapos, for next year naman po, tumaas din ng 71%. DA, from 2022 to 2023, 30%. Tapos, tataas na naman 32%. OVP po, from 2022 to 2023, naging triple ang travel expenses. Tapos, yung DepEd naman, may 1 billion hike papunta this year, tas gusto pa pong taasan next year. Even DBM po ay nanghihingi po ng 4 times na funds for travel expenses. Hindi po ba ito sobrang taas? Bakit po tayo may fiscal space para sa mga biyahe? Saan po yung prudence sa ganitong bagay? At sobrang substantial po ng tinataas bawat taon. Loaded yung mga tanong ni dito, ni si Raulo. Una, nasaan yung prudence? Ibig sabihin, nasaan yung pag-iingat sa paggamit ng pera? Di ba? Bakit meron tayong fiscal space? Ibig sabihin, bakit natin binibigyan ito ng budget? Nasaan ang prudence? Pinag-isipan nyo bang maigi to? Yan. Ano pa isa? Meron pa isa eh. Ano sinabi niya? Ito si Raulo. Taas bawat taon. Bakit daw significant yung pagtaas bawat taon? Okay, sige. Pakinggan natin yung sagot ng DBM. Madam Chair, as previously mentioned po, yung travel expenses po, talaga po makikita natin yung increase niya if you will compare it from previous years. Because unang-una po,
at least for the office of the president po, sabi ko po, dalawang klase po ang travel ng presidente. First po is yung mga state visits because some of the head of the states also go to our country and we have to go, do the same po. You see, Madam Chair, And for I me think- to clarify my question, dahil ang tanong ko po, general po siya. Bastos. Di mo nagtanong ka, tapos ayaw mong sagutin. Nagtatanong ka kung bakit nag-increase. Di ba? Raul Manuel, nagtanong ka kung bakit nag-i-increase yung budget. Sinasagot kung bakit nag-i-increase yung budget. Tapos sasabihin mo, teka, general lang yung tanong ko. Sinasagot yung tanong mo. Nagtanong ka, very specific yung tanong mo eh. Ang tanong mo, bakit nag-increase yung budget? Pinapaliwanag kasi yung travel expenses sa state visits as far as the OP is concerned, reciprocal. Ibig sabihin, gagastos tayo papunta doon, pag sila pumunta dito, gagastos din tayo. Ganun no, reciprocal. Tapos ayaw mong pasagutin? Baliw. I can ask that pag sumalang po yung OP sa committee man or sa plenary. Pero ang tanong ko po kasi parang in general ganito po tayo kaluwag Madam? sa travel ng iba't ibang mga ahensya. And I cited 4, OP, DA, OVP, and DepEd. At ang lalaki po nung tinataas ng kanilang travel expenses. Madam Chair, wala pong travel before because of the pandemic and we have to consider po that this is a new administration. We have to show po sa ibang bansa na our economy is open and we have new policies na for investments po. For example po dyan, ang DBCC po, your economic team po, pumupunta po kami sa iba't ibang bansa po to get investments po para magkaroon po tayo ng additional na investments at business opportunities at trabaho po. So parang revenge travel din po ba ito ng ating mga government agencies, Madam Chair? Stupid. Hindi ko alam kung sino bumoto dito kay Raul Manuel kasi party list to eh. Hindi ko alam kung sino bumoto dito pero excited na ako matanggal tong batang to. Revenge travel? Anong revenge travel pinagsasabi mo? Bakasyon? Bakasyon ba yan? Sinabi na nga ang DBCC naghahanap ng mga investor sa Pilipinas eh. Paparinig ko ulit. Para lang ano. Kasi napakawalang kwenta talaga nito ni Raul Manuel. Hindi ko alam kung bakit palagi na-elect tong batang to At eh. business opportunities at trabaho po. So parang revenge To get investments po para magkaroon po tayo ng additional na investments at business opportunities at trabaho po. So parang revenge travel din po ba ito ng ating mga government agencies, Madam Chair? Kasi yung just That's so stupid. Alam mo, it's a very alam naman natin sarcastic comment lang yun. Pero that's so stupid as a sarcastic comment. Magsayaw ka na lang sa TikTok. Wala kang alam dyan pinaggagawa. Hindi mo alam pinaggagawa mo dyan sa Kongreso, Raul Manuel. Revenge travel, unang-una, sweldo ba nila yan? Sweldo ba yung gagastusin dyan? Sweldo nila? Inipon nilang sahod? Ilalabas nila? Na ibang babayad na ng eroplano? Pamabayad ng kanilang tutulugan? Pamabayad ng kanilang pagkain? Kasi yun ang revenge travel. Yun ang revenge travel. Si Raulo Manuel. Napagkahalataan na nandyan ka lang para manggulo. justification din po, may chance na mag-create daw. Though ito ay pangako pa lang naman, 175,000 jobs. Pero po, when I computed, minimum wage, kung sasweldohan po natin yung 175,000, yung annual na sahod po nila, ang kailangan lang ay 25.6 billion. So ibig sabihin po actually, kaya nating tiyakin na makakapaglikha tayo ng trabaho nang hindi po tayo gumagastos ng ganito kalaki para sa biyahe ng ating mga nasa executive branch, Madam Chair. Tingnan nyo gaano ka-stupid yung argumento niya. Ang argumento nito ni si Raulo Manuel, kaya daw mag-create ng trabaho without investing too much. Ang ginawa niyang argumento, kung magkano yung sasahurin ng mga 175,000 daw, potentially, na magagawa ng trabaho. Okay. Anong average rate nun? Nung pinagkuhaan mo ng numero? Minimum wage ba yan? Sa minimum wage?
20,000, 10,000, 20,000. Yun ba yung pinagbasihan mo na minimum wage? Tapos multiply mo sa 175,000. Yun ba? Yun ba ang basihan mo? Raul Manuel? Mali ka ng numero ang ginagamit. Kasi hindi mo pwedeng ipagkumpara yung investment na gagastusin mo para para makapaggawa ng mga trabaho doon sa ipapasahod mo. Yung salary is an expense of a company. Ang pasahod ay gastos ng isang kumpanya. Hindi yan investment. Kasama lang yan doon sa investment na papasok. So halimbawa, kung ako magtatayo ako ng kumpanya sa Pilipinas, hindi lang ko paspasweldo ng mga tao ang iisipin ko. Iisipin ko yung construction ng negosyo na itatayo ko. Iisipin ko yung mga makinarya na dadalhin ko sa Pilipinas. Iisipin ko rin pati yung mga mga iba pang costs. Kapital. 'Di ba? Upa sa lupa, kung FDI ako, upa sa lupa, etc. etc. Sweldo is just part. It is just part of the overall capital outlay ng isang kumpanya. Tapos yun ang gagamitin mong basehan sa kung magkano gagastusin for travel expenses. Punta nga natin, magkano ba ang total na hinihinging budget? Sinulat yan dito kay Krappler. Pakita ko sa inyo. Saan yun? Sabi, based on the 2024 National Expenditure Program, the executive branch is asking Congress for 21 billion budget for travel expenses across all government agencies. Across all government agencies. Lahat ng ahensya. Lahat ng ahensya. Yung 21 billion na yan, paghahatian pa ng lahat ng ahensya. And sobrang baba ng in-increase niya. 0.6, almost 1% lang ang dinagdag doon sa travel budget. Ano yung sinabi kanina ni 25,000. Yung annual na sahod po nila, ang kailangan lang ay 25.6 billion. So ibig sabihin po actually, kaya nating tiyakin na makakapaglikha tayo ng trabaho nang hindi po tayo gumagastos ng ganito kalaki para sa biyahe ng ating mga nasa executive branch, madam. Ang sabi niya, tira mo kabobohan talaga to ni Raul Manuel. Ang sabi niya, kung pagsusumahin daw natin yung sahod ng lahat ng empleyado na mabubuo sa 175,000 kapag bumiyahe ang ating mga executives para maghanap ng mga investor sa Pilipinas, aabot lang daw ng mga 25 billion. 25 billion, yun ang sinabi niya. Magkano hinihinging budget para sa travel expenses ng buong executive branch? Lahat ng executive branch. Simula presidente hanggang doon sa kaliit-liitang ahensya. 21.8 billion. Mas malaki pa nga yung computation niya. Stupid. It's so stupid. It is so stupid. Raul Manuel. Tapos ang argumento niya ay ganito. Si OP daw kasi nagdagdag from 670 million to 1.14 billion. Bakit? Sinabi na nga ni Secretary Amena Pangandaman na kapag nag-state visit, dalawa po ang gumagastos. Kapag yung pagpunta mo doon, at saka yung kapag pupuntahan ka, dalawa ho ang gastos. Anong revenge travel doon?
Pag si PBBM nagpunta ng isang bansa, may gastos. Siyempre, mag-aeroplano siya eh. Meron siyang entourage. Kasama niya yung kanyang mga miyembro ng Kongreso. Yung ibang miyembro ng Kongreso, kasama niya yung ibang miyembro ng executive. Alam naman, nakita naman natin kung paano siya mag-state visit. Eh. So, ganun. May gastos. Tapos kapag may pupunta rin sa Pilipinas for a state visit, gagastos din tayo. Ititira mo sila eh. Ititira mo sa isang secure na lugar. Magbabayad ka ng security. Magbabayad ka ng mga kung ano-ano. Papakainin mo ng kung ano-ano. Siyempre, state visit eh. So may gastos din. Both ways. So kailangan na mas malaking budget. Gasino lang yung dinagdag, 400 million. Less than 400 million. Sa DA, sabihin na natin ang secretary niyan, si presidente pa rin. Alam naman natin, sahod nga, hindi siya kumukuha, di ba? Sa DA. So kanino pupunta yung 781 million na travel expenses na yan? O di sa mga undersecretary niya? Sweldo nga, hindi siya nakuha eh. Pang travel expense pa. Stupid talaga ito ni Raul Manuel. Sobra. Sa OVP, 62.5 million daw para daw sa next year. Na dating 59 million. Kailan nyo nakita si VP Sara na umalis ng bansa? Kailan nyo siya nakita umalis ng bansa? Nag-state visit. Wala, di ba? Hindi katulad ni Lenny dati, kung saan-saan nagpupunta. Ito, travel expense niya bilang OVP. Paikot-ikot siya kung saan-saan din siya nagpupunta sa Pilipinas, di ba? Meron din siya sariling PSG. Meron siya sariling security. Etc. O di syempre, babayaran niya yun. Sa DepEd naman, bakit coach, maliit nga sa OVP, ba't sa DepEd, napakalaki. Eto nga, kumukuha lang siya dyan ng allowance, di ba? Magkano yung nakaraan? 300,000? Na allowance? Bakit naman sa DepEd 3.13 billion para sa 2024? Bakit hindi? Ilang teacher ba meron ng DepEd? Ilang empleyado ang mayroon sa DepEd? Sige nga. Alam nyo ba na ang DepEd ang second biggest what do you call this? Employer ng gobyerno? DepEd, kasi ang daming teacher eh. Tapos mayroon pa dyan, mga may scholarship, pupunta ng gantong lugar, mag-aeroplano, syempre, travel expense. May per diem pa yan. Natural. Magdadagdag kang budget. Ilan ba yung dumagdag na guro? Ilan pa yung mga ita-travel na mga guro natin? Sasabihin nyo, mababa ang kalidad ng mga teacher natin, pero ayaw nyo silang pabiyahihin para mag-training? Anong kalokohan yan? Kaya lumalabas yung kabobohan dito ni ni Raul Manuel eh. Tataka talaga ako, bakit? Panoorin nga uli natin. Speaking of funds for travel expenses, meron po tayong summary for Office of the President, DA, OVP, tsaka DepEd. From 2022 to 2023, Office of the President, 68% tumaas. Tapos, for next year naman po, tumaas din ng 71%. DA, from 2022 to 2023, 30%. Tapos, tataas na naman 32%. OVP po, from 2022 to 2023, naging triple ang travel expenses. Tapos yung DepEd naman, may 1 billion hike papunta this year. Tapos gusto pa pong taasan next year. Even DBM po ay nanghihingi po ng 4 times na funds for travel expenses. Hindi po ba ito sobrang taas? Bakit po tayo may fiscal space para sa mga biyahe? Saan po yung prudence sa ganitong bagay? At sobrang substantial po ng
excuse me, doon ako naiinis yung tinanong niya, saan po ang prudence? Parang sinasabi niya, pinag-isipan niyo ba to? Parang gano'n ang sinasabi niya eh. Hindi ka ng mukha itong batang to. Mataas bawat taon. Madam Chair, Madam Chair as talaga. previously mentioned po, yung travel expenses po, talaga po makikita natin yung increase niya if you will compare it from previous years. Because unang-una po, at least for the Office of the President po, sabi ko po, dalawang klase po ang travel ng Presidente. First po is yung mga state visits because some of the head of the states also go to our country and we have to go do the same po. You see, Madam Chair, And for I me to think- clarify my question, dahil ang tanong ko po, general po siya, I can ask that pag sumalang po yung OP sa committee man or sa plenary. Pero ang tanong ko po kasi parang in general ganito po tayo kaluwag Madam? sa travel ng iba't ibang mga ahensya. And I cited 4, OP, DA, OVP, and DepEd. At ang lalaki po nung tinataas ng kanilang travel expenses. Madam Chair, wala pong travel before because of the pandemic and we have to consider po that this is a new administration. We have to show po sa ibang bansa na our economy is open and we have new policies na for investments po. Open for For example business. po dyan, ang DBCC po, your economic team po, pumupunta po kami sa iba't ibang bansa po to get investments po para magkaroon po tayo ng additional na investments at business opportunities at trabaho po. So parang revenge travel din po ba ito ng ating mga government Stupid agencies, ka talaga, Madam Ron Chair? Manuel. Kasi Stupid. yung justification din po, may chance na mag-create daw. Though ito ay pangako pa lang naman, 175,000 jobs. Pero po, when I computed, minimum Natural. wage, kung sasweldohan po natin yung 175,000, yung annual na sahod po nila, ang kailangan lang ay 25.6 billion. So ibig sabihin po actually, kaya nating tiyakin na makakapaglikha tayo ng trabaho na hindi po tayo gumagastos ng ganito kalaki para sa biyahe ng ating mga nasa executive branch, Madam Chair. Di ko nakita talaga yung logic nung conclusion niya. Paano siya nag-conclude? Kinompute niya yung sahod ng potential jobs na pwedeng magawa. Tapos ang conclusion niya, hindi natin kailangan gumastos? Paano nangyari yun? Ang weird. Ang weird. Nagmaganda pero palpak. Sir Raul Manuel talaga. Kung sino ba nagtitrain dito sa batang to? Sino bang handler nito? Kung sino man yung handler nito, i-train nyo pa to ha. Kasi wala. Dalawang term na to, di ba? Pangalawang term na, first term pala niya to. Sorry. First term nitong batang to, wala. Sablay agad. Buti pa yung Sara Ilago, tatanga-tanga rin yun. Pero kahit pa paano, medyo may utak dito ng konti. Ito, wala talaga. Magsayaw ka na lang sa TikTok, boy. Anyway, so, hanggang dito na lang po muna yung video natin for today. Huwag niyo po kalimutan mag-like dito sa video na to kung nagustuhan niyo po siya. Paki-share din po ito sa inyong social media accounts at para malaman din ng mga kaibigan niyo yung mga pinag-uusapan natin dito. And paki-subscribe na rin po itong ating channel at ang ating pong Facebook account, paki-follow na rin po yan, okay? So mga kotsero, hanggang dito lang po muna tayong muli. I'll see you in our next Coach Jared Live. Bye everyone. See you next time. Bye.